Bakit nga ba nadulobat or bakit nadidrain ang isang car battery? Ang unang dahilan po kung bakit nalolobat ang isang car battery, kadalasan ay human error. Yan po ay kung may nakalimutan kayong pintuan na isaradong maigi, or kaya naman nakalimutan yung patayin yung headlight, or kaya naman nakapark na yung sasakyan nyo sa garahe, tapos meron kayong kinuha sa trunk. After nyo makuha yung gamit nyo sa trunk, hindi nyo na naisaradong maigi. Lahat po yan ay pwedeng maging cause ng pagkalobat ng battery. Kasi guys, alam nyo, pagka binuksan nyo yung mga pintuan or yung trunk, doon pa lang po sa may dash, makikita nyo na iilaw yung indicator doon na nakabukas ang pinto. So yung ilaw na yon, gumagamit na po ng kuryente yon. Pagkatapos, karamihan po ng sasakyan, pag binuksan nyo ang mga pinto or kahit yung trunk, iilaw po yung nasa kisame. Actually, pati yung ilaw dun sa may trunk, umiilaw yung kapag meron kayong binuksang pinto or trunk. So kung sandali nyo lang po yung may iwanan, let's say mga 1 o 2 oras, okay lang po yun. Pero kung mga magdamag nyo yung may iwanan, malamang malobat ang battery nyo. Ang mga battery pa naman ng mga modelong sasakyan ngayon, maliliit. Hindi katulad ng battery ng mga kotse noong 90s na medyo malaki. Ngayon po, kakapiraso na lang. Ang second cause po ng pagka-drain or pagkalobat ng isang car battery ay yung tinatawag na parasitic loss or parasitic drain. Ibig sabihin po niyan ay meron tayong mga accessories sa sasakyan natin na kahit patay na ang makina or tinanggal nyo na yung susi at nakapark na lang kayo, ay gumagamit pa rin sila ng kuryente. Katulad ng memory ng car audio. Kung mapapansin nyo yung mga car audio natin, magsisave tayo dyan ng mga favorite na radio stations natin. Hindi po yan nawawala kahit napatay natin yung makina. Pagsakay natin, nandun pa rin yung mga radio stations na isinave natin. Pag inayos natin yung equalizer, ayon dun sa kung paano gusto natin tunog. Pag pinatay natin yung makina at binuksan natin uli, kung paano natin huling sinit yung equalizer, ganun pa rin siya. Dahil po yan sa ang mga car audio natin ay gumagamit ng mahinang kuryente basta nakakabit ang mga kable ng battery. Ganon din po yung alarm. Gumagamit din yan ng kuryente. Lalo na yung iba may indicator pa na maliit na bombilya. Kung isa nasa may gilid ng dashboard para makita natin kung naka-activate yung alarm. So yan din po ay mabawas ng pakonti-konti ng kuryente sa battery kahit na nakapatay na yung susian. Kung iiwanan nyo lang yung sasakyan na hindi umandar, let's say mga 1 or 2 weeks, hindi pa po kayang i-drain yan yung battery. Pero guys, medyo alanganin na po tayo kung mga 3 weeks or 1 month or mahigit pa, hindi natin papaandarin yung sasakyan at nakapark lang. Baka malobat yung battery, gawa ng parasitic loss. Ngayon, meron din pong parasitic loss na kung halimbawa meron tayong mga na-damage na wire, gawa ng minatlat ng daga, or kaya naman katulad nung nangyari sa akin kamakailan, yung isang wire ko ay medyo nadikit doon sa mainit na tapat ng makina, so natalupan ng konti, lumabas yung pinaka-copper doon sa loob, tapos nadidikit siya doon sa metal part. Magkukos din po yan ng parasitic drain. Kasi guys, yung positive na wire, pag nadikit po yan sa metal part, yung mga metal part po na sasakyan natin, yun naman po yung negative. Babawas na po yan ng charge dun sa battery. At kapag madalas po yan nangyayari, pwedeng maubos yung charge ng battery, lalo kapag bihirang paandarin. Ang isa pa pong cause ng battery drain or yung pagkalobat ng battery ay kapag nagkaroon ng faulty alternator or kapag nasira ang alternator. Alam nyo kasi guys, pag start pa lang natin ng sasakyan, iikot yung starter po natin, malakas bumawas ng kuryente sa battery yun. Tapos kapag umaandar na yung sasakyan, bubuksan na natin yung aircon, iikot na yung mga fan ng aircon, pati fan ng sa radiator, at saka fan sa condenser. Gagamit tayo ng car audio, lahat po yan bumabawas ng kuryente. Ngayon, pagka umaandar na po ang makina, hindi po yan doon bumabawas ng kuryente sa battery. Yan po ay pinapower na ng alternator. Tapos yung nabawas na kuryente, nung in-start natin yung sasakyan, ibabalik po yun ng alternator. Kung bagay ang alternator po natin, yan po ang charger ng sasakyan. So kapag ang alternator po ay nasira, yung mga binuksan natin na accessories, doon nakukuha ng charge sa battery.
At kung mali po ang battery nyo, mabilis po yung mauubos. Ngayon kung minsan naman guys, hindi nga sira yung alternator, kaya lang maluwag naman yung belt. Alam nyo guys, kasi yung alternator, kaya lang yan nakakapagbigay ng kuryente. Kasi umiikot yan sa tulong ng belt na nakakonekta doon sa makina mismo. So habang umaandar yung makina, umiikot din yung alternator. Mas mataas ang RPM ng isang makina, mas madaming charge ang nabibigay ng alternator. Ngayon, kung maluwag po yung belt or naputol yung belt, hindi po magagawa ng alternator yung trabaho niya. Kaya ang mangyayari po niya, mauubos yung karga ng battery. Maluwag ang belt ng alternator kapag ito ay nag-iingay na. Kapag nadinig niyo yung parang umiingit na tunog, time na po para yan ay higpitan. Madami pong tutorial yan sa YouTube kung paano maghigpit ng belt ng alternator. Ang next na dahilan naman po kung bakit nalolobat ang isang baterya ay naluma na yung battery. Alam nyo kasi guys, yung battery, kahit gaano pa yung kamahal, kahit gaano yan kalaki, yan po ay na-expire din. Actually, kapag bumili kayo ng battery, bibigyan kayo ng warranty certificate ng isang battery dealer na nakalagay doon kung hanggang kailan lang ang warranty ng isang baterya. Kasi katulad ng battery ng cellphone, yan din po ay naluluma at na-expired. At habang yan po ay tumatanda, paunti ng paunti ang kaya niyang i-store na energy. So kapag halimbawa napansin nyo na yung sa umaga hirap na umistart, yung para ba nag-i-struggle ng starter, ang unang-una nyong gagawin ay tingnan nyo yung warranty certificate ng battery. Kasi baka mamaya expired na. Pagka ngayon expired na yan, dalhin nyo na po sa battery center para ma-trade in nyo tapos mapalitan ng bago. Mas makakamura kayo kung iti-trade in nyo. Ngayon kung nakita nyo naman po sa warranty certificate na hindi pa pala siya expired, dapat nadali nyo doon sa battery dealer na binilhan nyo kasi papalitan po nila yan. Nangyari na po sa akin yan. Dati meron akong biniling battery. 1 month na lang ay expired na. Pero doon po siya nasira. So, nung chinek po ng battery dealer, hindi naman siya nag-overcharge, maayos mag-charge ang alternator, wala namang physical damage yung battery, at pinalitan nila ng bago. So, parang nakalibre po ako ng bagong battery. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong topic natin ngayon. Muli ito si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!